Hello, what's up? So, lately, nagtaasan na pang presyo ng RAM and storage prices. Like, just to give you an example para medyo may idea kayo, no? This is official SanDisk official store sa Shopee mismo, and even sa Lazada ganito rin eh. So, kung titignan natin dito ha, this is 128GB from Maxby, by the way. Ito yung feature ko na mas mura kung naghahanap kayo ng murang micro SD card na original ha. Original lang po pinag-usapan dito. Not yung mga nabibili sa bangketa na sira agad pagka few gamit or unang gamit sira agad. This one original, okay? So, you know na I'm a big fan of SanDisk brand, especially sa micro SD card, since never pa ako nasiraan ng mga micro SD card from SanDisk. Kaso nga lang, yung kanilang 128GB lately ay from 800 umakit na ng 2,000 mahigit. And actually, to give you an idea, hanap tayo ng V30 version kasi this one is A1 V30. Okay, ito. 32GB na V30 A1. Ayan, may logo ng A1 and V30. Sa mga hindi po nakakaintindi at hindi nyo pa napapanood yung speed class, pinaliwanag ko po ito sa isang luma kong video. Kapag bibili kayo ng micro SD card, hindi kayo basta bibili. Meron pong classification yan. Depende kung saan nyo gagamitin. Kung pang normal lang nalagayan lang ng video, music, pwede na po ang class 10. Okay? And kung gagamitin nyo naman sa smartphone nyo, para sa gaming or sa Nintendo Switch, pwede. Kailangan A1 hanggang A2. Ito yung nakikita nyo yung A1. Yan. Pwede yan. Ibig sabihin, pwede siya sa apps A1. Pag may A1, A2, pwede sa apps and games yan. Now, kapag gagamitin nyo naman for video recording, kapag lalagpas kayo ng 1080p like 2K resolution, 4K 30 and 4K 60 FPS, kailangan meron kayong V30 na certification na. Nakita nyo yung V30. Kailangan may ganyan. Importante po yan. Best po yung mga ganito for Nintendo Switch, I'm not sure kung gumagamit din ng PlayStation ng ganito or Xbox, something like that. Anyway, lahat ng mga gaming console nyo na gumagamit ng micro SD card, kailangan may ganyang certification. At least A1 minimum, okay? U3 and V30. Those ang hahanapin nyo. Pag walang ganyan, nakalagay lang ay C10, parang ganito. Yan. Parang ganyan. HC1, C10. Class 10 lang po yan. C10. That means, lagayan lang yan ng video pictures. Hindi yan pwedeng gamitin for apps, games, or video recording. Mag-hang at mag-overheat po yung device nyo. Okay? So, kung gagamitin nyo for, again, gaming or video recording, especially sa high resolution nyo ng mga cameras like Insta360, yan, ito, nag-record to up to 5K 30 FPS yata. May 4K 60 po ito. Kailangan ko is V30. Yan naman nakasulat. So, recently, like I told you, ito 32GB, 1,200 na agad. See that? 32GB, 1,200 na agad. This one, 128GB, nasa 1,200 lang din. So, from 32GB, same classification halos, V30, both V30, yan, and A1 din and V30, pero magka-same price na sila. Pero magkaiba ng laki ng storage. Okay? Pakita ko sa inyo. Wait lang. Here, ito. Maxby. Yan. Meron din silang official store. This is Maxby local store yan. This one, check natin yung price nito sa 128GB. Ito, 128GB, 1,150. Actually, mas mura pa rin pala. Tama, 1,200, 32GB. Ito, 1,150, 128GB na. Okay, may kasama na rin po yung adapter, this one. Kaso, ang tanong, hindi naman natin ito kilala. Like me, first time kong gagamitin ang isang Maxby brand. And narinig ko na sa ibang mga kapwa ko enthusiast na gumagamit ng mga micro SD card, okay din naman daw to. Now, I wanna try for myself bago ako gumamit ng ibang brand. Kasi siyempre, ang trusted ko SanDisk. Kaso nga lang, like you see, parang 4 times na mas mahal ngayon ang SanDisk kumpara dati. And this one, pasok pa to kahit paano sa budget ko. So, i-test natin to. Bibigyan ko ng fair na chance para patunayan nito ang sarili nito na okay nga ba ito pamalit sa SanDisk or walay na. Okay? Yung, eto na nga. Just to give you heads up about this Maxby nga pala, this is heat resistant na din, cold resistant, waterproof, shockproof, and x-ray proof. Okay? Hindi ito basta-basta masisira kapag natutukan ng x-ray. Also, para mas maintindihan nyo, ito po ang kanyang specs. This one, itong nabili natin is Speed Class U3. That's with V30 and A1 support na speed, okay? So, pwede po ito sa mga games, apps, and video recording up to 4K 60 FPS. No issue. Flash memory type is TLC. Up to 80 Mbps dapat po ang kanyang sequential read speed, and up to 30 Mbps sequential write speed. That means up to is minsan, depende sa device na ginagamit nyo. Kung low-end, slow, baka hindi niya ma-reach yung 80 Mbps read speed at
30 Mbps write speed. Pero kung high-end naman, kaya niya mag-deliver ng high speed na read and write speed, pwede niya ma-reach yung 80 Mbps and 30 Mbps. Storage temp, 40 degrees Celsius, blah, blah, blah. And like I said, supported nito ang apps and games and video recording. Okay. Pause nyo lang yung video kung gusto nyo pang basahin yan. Okay? Now, ito na yung kasama kapag binili nyo itong Max B128GB. Okay? Pinakamura nito is actually 418 pesos. That's 32GB. So on and so forth. Yan, makikita nyo naman dito. Yan. Again, 32GB, 418, 64GB, 639. Okay? Ang layo sa price ng official SanDisk na mga products. 128GB, blah, blah, blah. Okay? And meron din sila actually set pala, 749. Ang 128GB na set, ang kasama ay may kasama ng adapter for lightning. Oh, not bad Pwede. But anyway, that's for other people na depende kung kailangan nila yung adapter na yun. Now, for this, to work, kailangan ko nang buksan ito. At least may kasama na siyang SD card adapter in case na kailangan. Pero hindi ko kailangan ngayon yan. So, unang test, itatry ko muna siya gamitin sa smartphone. Kamusta yung read and write speed? Eto na lang. Okay, so sasaksak na natin to dito. Hopefully, maging supported ng phone na to. So, meron ako dito yata, if I'm not mistaken, ay a file manager. Wait, kailangan ko ng file manager na nakikita yung speed. This one, CX File Explorer. Okay, open. Next. Okay, lagyan natin ng access, allow. Okay. Supposedly, dapat ma-detect. And na-detect naman. Okay natin. Okay, so, ayun. Lumabas, empty plus. So ngayon, gusto ko mag-transfer ng data using this. Hanap tayo ng malaking file. Ito, may 1 gig tayo sa Poco M8 Pro, 1 gig. Gaano kabilis niyang matatransfer ang 1 gigabyte papunta sa micro SD card na to? So dito natin makikita yan. Copy, yung write speed nito ang pinakasusukati natin. Home, empty plus. Ito na mismo, paste. Uy, kita nyo? That's 30, kanina 80, bumaba siya ngayon ng 31. So, makikita natin ngayon. 28, bumabagal. 23, 22, bumabagal siya ngayon. Nag-start siya ng 80, ang bilis niyang bumaba din agad sa, zoom in natin ng konti na para makita nyo. 20 Mbps, going 40 seconds. So, mabilis siya bumagal. I'm not sure kung dahil yan sa phone. Tatry natin sa ibang phone ko, yung Samsung ko rito, which has better read-write pattern, or maybe sa adapter ng issue, no? Oops. That's it. It took almost a minute. Okay, it took more than 1 minute na, going one and a half. Nakikita nyo ba? Hopefully nakikita nyo. Ayan. Going 1.5 na tayo, minutes. Ayun, 1.5 minute, 1:29 seconds. So 1.5 na rin yung 1.5 minute. So, i-check na natin. Try naman natin sa Samsung na phone kung ganoon din. So this one is S23 Plus with much faster, I think, na read-write speed. I'm not sure pero let's try. Na-detect. Okay. Ayun, MT Plus ulit. Hanap tayo ngayon ng pwede nating i-transfer. Big file. Eto, 4GB yan. Okay? So, malaki-laki yan. Copy natin itong 4GB. Ito na lang mas malaki. 4GB na to. Almost 4GB actually. Copy natin. Hopefully mas mabilis dito. And then to micro SD card permission. Okay natin. Use this folder. Allow. Okay. Now, paste natin dito. Tingnan natin. Gano'ng kabilis. 200. Nag-start siya pero mababa rin agad to 40, 30. Mukhang nasa 30 Mbps. Mababa pa nga actually. Hindi pa siya consistent sa 30. Bababa pa yata ng 20 Mbps. 29, 28, 27, 26. Yeah, that's yung pinakamabilis na niya so far. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Botman, Yetek na malinaw, review na malaman, di puro yan. So it took almost 3 minutes. Nasa around 3 minutes. Hindi ko nakita actually yung pinaka-actual number. Pero 3 minutes yun, di ba? Now, napapansin ko mas consistent siya sa 20 Mbps. That's it. I'm not sure kung yun ay dahil sa transfer speed ng smartphone or dahil dito sa adapter na gamit natin. But anyway, try naman natin sa ibang devices. Okay? Kailangan ma-check natin lahat yan. I want to try naman ito sa PC. Okay? Sa PC naman. Let's see.
Okay, so I did some initial testing muna. Una kong ginamit, ito yung ginagamit natin kanina dun sa phone na adapter para sa micro SD card. Dito, di ba, nag-average lang siya ng 20 Mbps. Yes, manggagaling sa 100 and mabilis din bababa to 20 Mbps. So, I suspected na baka ito ang issue and then I realized ito nga ang issue. Kasi now, na ginamit ko siya, diniretso ko na siya mismo sa Insta360. Okay, turns out kaya niya umakyat pa ng 30 Mbps. So now that I'm using this, mas mabilis siya sa 13 Mbps, sa 30 Mbps kapag ano. So nakadepende pala sa adapter na isasaksak yung micro SD card. Although alam ko na yan dati pa, pero I just found out na sobrang bagal pala nung ginagamit ko ngayon ng mga adapter. And actually, I used this also at micro SD card to type A din. And nakita nyo yung result, mas mababa. This is naglalaro sa 15 to 18 Mbps lang. So even slower than this adapter, this one. Ano ba? Ayan, dito adapter na to. So like I said, mababagal yung gamit kong adapter, so I can't give you an accurate maximum speed kapag ka nakakonect sa PC. Okay? Now, my problem is, kanina nakita nyo, di ba, sa test natin sa Samsung, ganun din na lumalabas since ang gamit natin is an adapter lang. Ang problem kasi ngayon, ang mga smartphones dito ay wala na micro SD card. Yun yung problem ngayon, di ba, sa mga bagong smartphone and devices. So, naalala ko, luckily, meron palang ito, lumang tablet ko from Lenovo. This one, fortunately, happens to have a micro SD card slot pa. Kaso this one is not the fastest. Qualcomm Snapdragon 870 lang ito and with UFS 3.1 yata na storage. Pero I think we'll get better result with this since direct nating mapapabasa yung micro SD card dito. So tetest natin yan. Pero like I said, dito sa PC, yung makikita nyo rito, ang kanyang what do you call this? Buray natin to para mas makita nyo ulit. Ang speed niya is naglalaro lang sa around 30 Mbps. See that? So 30 Mbps, malayo sa 50 Mbps na read speed. Okay? Now, write speed pala, I mean. Sa read speed, I'm sure mas mabilis ang kayang ipakita nito. I can show you. Ito naman, 1 GB. Teka, tapusin muna natin itong transfer na to. Almost a minute, sabihin na natin, bago, around 30 seconds din or so, bago makompleto. Since 30 Mbps, ito mas mabilis kanina na 20 Mbps lang sa pink na adapter ng Goju Dock. I believe this is a Goju Dock na adapter. So try ko lang saglit, gusto ko rin makita kung curious ako. Copy. Kapag dito naman from micro SD card, lipat sa PC. Okay, so tingnan natin yung speed. Curious lang din ako. Dito mas mataas ng konti, going 38. Even akit pa ba ng 40? No, 39, yun, highest line 39. So naglalaro sa 38 Mbps the speed. So faster kung from micro SD card to PC, but from PC to micro SD card 30 Mbps using this adapter, yung Insta360 mismo. Again, nakadepende sa adapter na gamit. So hindi siya accurate. Hindi ko maibibigay sa inyo yung accurate na maximum speed niya with this kind of adapter. Tama pala, na-reach na natin yung max write speed, 30 Mbps and 30 Mbps dito. So accurate yung write speed. Ang read speed na lang ang hindi pa natin ma-test. Pero okay na rin pala dito. So kailangan lang ng tamang adapter, which in this case sa sa Insta360 siya. At syempre, high speed din dapat yung ginagamit yung cable. Okay? Kapag slow data ang ginamit yung cable na Type-C, hindi nyo rin ma-reach yung 30 Mbps na write speed. Pero na-reach na pala niya. Ang utak ko kasi nasa 80 Mbps na read speed. Pero write speed nga pala niya, again, is 30 Mbps. And yung result sa test natin dito is 30 Mbps din. Okay na pala na reach. Now, test na natin naman sa tablet naman. Okay? Okay, here we go. So, tatry na natin dito. Hopefully, better results ang makuha natin sa transfer ng files. Well, unahin natin, of course, ano ba ang itsura ng file manager? Ito. File manager tayo. Next. Allow. Right. Okay, so, open natin to. Wait. No, not this. Ngayon, try mo natin transfer ng files from micro SD card to phone. Since itong kukunin natin mamaya para sa write speed. So, copy. Papunta tayo ngayon sa main storage. Try natin ilagay dito sa movies muna. And, let's see kung gaano kabilis or kabagal. There. Mas mabilis nga siya kapag naka-built-in. Naka-direct sa
micro SD card. So this one has higher read speed, 88 Mbps, 89. Actually, nalagbasan na natin ngayon yung 80 Mbps na threshold niya. Nag-89 Mbps tayo. So legit po yung claim ni Maxbee about the speed. Mukhang okay sa read speed. And confirm natin kanina yung write speed using Insta360 as the adapter. Ngayon, gusto ko siyang itry naman using this tablet naman papunta sa micro SD card. So tablet to micro SD card, ito na ang final test. Let's see. Copy. Punta tayo sa SD card. And then since kanina nasa movies, dito sa movies, again, SD card na to ngayon. So, let's see kung kaya niya ma-reach yung 30 Mbps na write speed. Actually, it's even faster. That's 3 GB almost na size, 140 megabytes per second. So, mas mabilis siya kung naka-direct. See that speed? Actual speed po yan, actual test. Kahit bumaba pa siya, lagpas pa rin yung write speed na 30 Mbps. So, legit po, pwede po siya. So, pag ginamit nyo ito for your gaming, sa Nintendo Switch, even video recording. Sa video recording kasi write speed ang kailangan mo doon. And this one, lumalabas, kaya niya panindigan yung claim dito na 80 and 30. And even actually, lumalagpas pa nga yung speed. See that? So, dito pa lang actually, okay na ako dito sa test na to. Panalo. So, again, solid. Kahit ulitin natin, dito, lipat tayo ng ibang folder. Kahit ilipat natin ng folder, wait, balik tayo. Copy ulit. Sa ibang folder naman, papunta sa ibang folder. One last test. Final na talaga to, promise. Lipat naman natin dito sa documents, ibang folder. Kasi para hindi mag-duplicate dun sa kaninang movie folder. So again, wow. Nakita nyo, 400 megabytes pa nag-start. And bumababa siya, yes. Okay lang yan. Since ito po yung habol natin na at least ma-reach niya or malagpasan even. So far, mukhang lagpas pa rin naman siya. Look at that speed. 3 GB per second pero nagmamadali siya. And ang nakukonsumo natin na oras ay nasa 220 going 30 seconds. Again, this is 3 GB na file size ha. 30 seconds na. And bumababa siya ng 60. It's okay pa rin para sa akin. Again, ang write speed natin ay 30 Mbps lang yung habol natin. But this one, double pa rin yan. So, 46 seconds, 47. Gawin natin 50 seconds. 50 seconds para ma-reach niya yung 2.81 gigabytes na transfer. So, okay na sa akin to. Ang tanong naman, gano'n siya katibay. That one, siguro sa other video na lang. Mention ko na siguro sa mga future videos. Pero right now, na-meet niya yung actual speed and nakailang transfer na tayo rito. Halos mapupuno ko na yata yung micro SD card na to. Mapupuno ko na nga ba? How do we check this file size? Okay. 113 GB na lang yung natira since nakakonsumo na tayo ng ilang gigabyte na storage. Ang maximum nito, again, is 117 GB. Okay? Mas mababa, which is tama. Mas mababa dapat sa actual na nakalagay na 128. Kasi ginagamit yung cache para sa mga pag-transfer ng files. And not to mention na A1 ito, malaki ang cache file nito kasi meron siyang A1 speed certification. A2 mas malaki pa dyan actually. So, yun. Ganito ang checkin nyo ha kapag gagamitin nyo for video recording or apps para sa Nintendo Switch or other game console. May V30, A1, better yet, yung A2. Mas okay yung A2, but A1 is okay na din. Pero for video recording, hanapin nyo itong V30. And this one, this is from Maxbee, mas mura, di hamak na mas mura ngayon sa mga branded na storage. For now, I can recommend this. Solid. Yung tibay, hindi ko pa alam. Again, hindi ko pa mabibigyan ng verdict yun. Pero for the speed, bibigyan ko ito ng 9 out of 10. Yung sa ngayon na performance na pinakita niya, 9 out of 10. Again, yung durability niya, hindi ko pa alam. We'll see sa future videos. Mention ko na lang kung kamusta yung Maxbee 128GB na storage na ito. Okay, gagamitin ko ito actually sa isang action cam. So, yes, I need that V30 na speed rating niya. Okay? So, again, kung interesado kayo dito sa Maxbee na 128GB na micro SD card, iwan ko yung link dito sa floating Shopee tag. Yan. Kung hindi nyo makita yung nagpo-float dito na tag, touch nyo muna yung screen and then may lalabas ito nagpo-float. Then, click nyo yan. Usually, makakahanap pa kayo ng extra discount. So, kung namamahala kayo sa 1.1, baka makuha nyo ng lower pa sa 1,100 pesos na price niya, okay? Dito sa floating tag. If not, kung hindi nyo pa rin makita, iiwan ko yung link sa video description or ipipin ko sa comment yung official link. Currently, available lang po ito sa Shopee. Wala pa po sa Lazada ito. I don't know kung kailan magkakaroon sa Lazada, but Shopee, available na po siya. And gamitin nyo lang po yung link na iniwan ko kasi official yun na Maxbee. Doon ko siya binili legit. Okay? Again, this is Maxbee, micro SD card. That's it. Lipat naman tayo sa ibang gadget na i-test. Kot man ang sagot, pati